Ito muna yung ating topic, mga kapatid. Ito po yung inilagay ng Diyos sa puso natin. Inilagay ng Diyos sa puso ko at gusto ng Diyos na madinig natin. A letter from the devil. Ang liham galing sa dyablo. The devil is Satan himself at ang kanyang mga alagad, yung kanyang mga demonyo o kampon ni Satanas, mga kapatid. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng 2 Kings chapter 19 verses 14 up to 16. Amen. Purihin ang Panginoon. Talagang pagod na pagod po kami, sobrang busy. Ganun pa man, mga kapatid, ang kapahingahan at ang kalakasan po ay nanggagaling sa ating Panginoon. In fact, may injury pa po ako ngayon, mga kapatid. Nahirapan din ako gumalaw. Pero, amen. Mayroon naman po akong boses na ipapagamit ko sa ating Panginoon. Buksan mo natin, 2 Kings chapter 19 verses 14 up to 16. Ito yung natanggap na liham ni Hezekiah na sila ay gigirahin, lulusubin ng mga taga-Syrian armies. And Hezekiah, the tribe of Judah is outnumbered. Sabihin, sila po ay dehado dito. Talagang kahit anong gawin mong pag-compute, talo sila dito, mga kapatid. Ganun pa man, mga kapatid, we believe that kung ikaw ay nag-iisa lang at kakampi mo ang Diyos, you are majority. Amen. Kahit kakaunti lang kayo, basta nasa panig mo ang Diyos, hindi ka matatalo. Ngunit marami nga kayo, nagkakaisa pa kayo, katulad nung nangyari ngayon, Pride Day, Pride Month, pero hindi naman po sila kinakasihan ng Panginoon. Hindi natutuwa ang Diyos sa kanila. Nangyari ngayon. Okay. Darating ang panahon, mga kapatid, na sila po ay talagang makakatanggap ng parusa sa Panginoon kung hindi po sila tatalikod sa kanilang masamang gawain. Ang Diyos po ay nagbibigay ng pagkakataon. Mahal po natin sila, hindi natin gusto yung kanilang ginagawa. Ganun pa man. Amen. Ang Diyos po ay ang Diyos ng hustisya. At pananagutin niya ang lahat ng mga gumagawa ng hindi maganda sa kanyang harapan. Okay. 2 Kings 19. And Hezekiah received the letter of the hand of the messengers and read it. And Hezekiah went up into the house of the Lord and spread it before the Lord. Ito ay kanyang inihayag sa Diyos. Yung letter na yon na kanya natanggap ay para bang sabihin natin, ipinakita niya din sa Diyos. Amen? And Hezekiah prayed before the Lord and said, O Lord God of Israel, which dwellest between the cherubims, thou art the God, even thou alone, of all the kingdoms of the earth. Thou hast made heaven and earth. Lord, bow down thine ear and hear. Open, Lord, thine eyes, and see, and hear the words of Sennacherib, which had sent him to reproach the living God. So reproach parang ipahiya o bastusin ang pangalan ng Diyos. Okay? So Sennacherib po ay hari ng Assyrian Empire, at ang Sennacherib means the man of sin, which represents Satan. Kaya ang topic natin ngayon, the letter from the devil. Devil is Satan, the man of sin. The man of sin, mga kapatid, sa mga huling araw, siya yung tinatawag na the Antichrist. But this time, mga kapatid, we will study about the life of Hezekiah at yung pagtatangkang paglusob ng mga Assyrian armies sa tribe of Judah. Tayo po'y manalangin, mga kapatid, and hilingin natin mag-pray si Brother Vic sa Word of God. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, pinakamakapangyarihan sa lahat, na may-ari ng aming mga buhay. Narito po ang iyong lingkod, ikaw po magsalita sa kanyang bibig. Lumukop ang iyong kapangyarihan, ang iyong pananamundo at panahari mo. Ikaw po ang mangusap sa bawat kapatid ko na naririto.
Ano man ang mga surat ni problema, ano man mga bagay na nakapapagala sa kanilang buhay. Ngayon din, Panginoon, ay tatanggalin mo sa kanilang mga buhay. Ito po, Panginoon, hinihiling namin ang malayang kumigil sa aming kaligtaan. At naman po ang banta ng kaaway by the great authority of your name, by the power and the blood of Jesus. Aming tinataboy at ginagapos right now, I command by the power and the blood of Jesus. Bless mo po ang aming pastor at patuloy kang mangusap sa amin na ang iyong mga salita, Panginoon, na magsiping kalakasan at gabay na hindi maligaw ng landas lahat ng iyong anak. Marami po salamat, pinupuri ka namin sa pinakamataas at pinakadakilang pangalan na aming Panginoon Diyos, aming tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi namin. Amen. Palakpak tayong malakas sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. You may be seated. At kamayan po natin ang ating katabi. Have received the letter from the devil. Tanungin natin sila, nakatanggap ka na ba ng liham galing sa Diablo? Praise the Lord. Sige po, tanungin natin sila, nakatanggap ka na ba ng liham galing sa Diablo? Praise the Lord. Thank you, Jesus. A text message, private message, mga kapatid, from the devil. Amen. Through vision and dreams. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Last pandemic, mga kapatid, naniniwala ako na marami sa mga kapatiran natin nakatanggap ng letter of eviction. Hindi na nakakabayad ng hindi nakakabayad ng renta sa kanilang bahay. Amen. Naka-receive ng letter from tawag nito, yung kasa na yung kanilang mga sasakyan hindi na po na-update ang pagbabayad. So, hahatakin na. Yung iba naman, naka-receive, mga kapatid, sa amin, naka-receive yung lab result ni Brother Vic na siya ay positive sa COVID. That time, meron pa siyang pneumonia, mababa ang kanyang oxygen sa kanyang dugo, mga kapatid. Talagang lubos na yung aking mother ay lubos na nalungkot, mga kapatid, sapagkat marahil yung letter na yon, mga kapatid, yung lab result na yon ay ipinapasok ng kaaway sa isip ng aking mga kapatid, ang aking nanay, na yun na rin ang katapusan ng buhay ng aking tatay. Amen. Sapagkat ang dami pong namamatay last pandemic. Even pastors, mga kaibigan ko pastor na napakalusog at nagka-pneumonia and then ipinasok sa ospital. Paglabas, abo na, mga kapatid. Nasa garapon na. So, ang daming namatay. Even my father, my brother Ezekiel, mga kapatid, nasabi ng doktor na wala nabubuhay sa oxygen na 30. Tapos positive, mataas yung, ewan ko, yung sa result na yon, basta may infection siya, mga kapatid, sa lungs. So, ang dami. Merong mga, habang ginagawa ko itong mga kapatid, nag-flashback sa akin, yung mga pamilyang lumapit sa akin na maghihiwalay na. Praise the Lord. Bakit? Wala ng pera. Away na lang ng away sa loob ng bahay. Inaalala yung kanilang mga dating, sabihin na natin, mga dating pagkakamali. Lagi nilang napag-aawayan yun, mga kapatid, na bakit mo tinext pa to, bakit mo chinat pa ito, bakit yung mga ganun, nagiging bata sila, mga kapatid, sapagkat siyempre nga, mag-asawa, yung isa nagtatrabaho, yung isa nasa bahay, gabi na lang sila nagkikita, madalas. Nung pandemic, di ba, from 7 days a week na magkasama sila sa bahay, araw-araw, bawal lumabas. So talagang nagkakasubukan, mga kapatid. Amen. Nagpapataasan ng kanilang mga pride, mga kapatid. So, napakadaming natanggap nating mga threats, mga kapatid. Amen. Yung iba, talagang death and life, near-death experience. Amen. And literally, talagang nakatanggap galing sa ospital na ito ang report. Ito ang yung lab result. Report ng yung lab. At hindi magtatagal ang buhay mo. I remember Sister Karen, mga kapatid, nakatanggap
from the doctor na tinaningan ang kanyang buhay, mga kapatid. At Brother Meljan, ilang taon na lang kanyang tatagal, but until now, kasama pa din natin siya. Siya yung nag-song leader dito kanina, mga kapatid. Because meron siyang heart enlargement, meron siyang problema sa puso. Mga kapatid, kahit anong sabihin ng doktor, mga kapatid, ang Diyos pa rin ang nagpapasya ng buhay. Ang buhay natin, mga kapatid, ay nasa kamay ng Diyos. Wala sa kamay ng doktor, mga kapatid. Amen? May mga tao katulad ni Pastor Ayo na kasama natin last time, mga kapatid, bedridden yan for, I think, for 2 years. Doon na siya dumudumi, umiihi, mga kapatid, sa kanyang higaan, sinusubuan na lang siya. Sino mag-aakala, mga kapatid, na siya ay palalakasin muli ng ating Panginoon? Hindi po siya dinala sa ospital, amen, dahil sa milagro, biyaya at kagalingan, mga kapatid, na iginawat ng Panginoon sa kanyang buhay. Through prayer, mga kapatid. Amen. A letter from the devil. Dito po sa binasa natin, mga kapatid, itong istorya na to, si Hezekiah ay nakatanggap ng isang liham galing sa dyablo. Bakit dyablo? Ito po ay totoo. Ito po ay pinirmahan, signed by Sennacherib, at ito ay directly sent from hell. Sennacherib means the man of sin, and he represents Satan, the god of this world, who is determined to strike fear in the hearts of God's people. Amen. Meron ba natatakot dito? Meron ba napanghihinaan ng loob dito? Amen. Hindi po yan galing sa Diyos, yan ay galing sa kaaway. Kung merong nag-iisip dito na tatalikod na sa Lord, amen, hindi yan payo galing sa Biblia. Sapagkat ang gusto ng Diyos na tayong lahat ay manatili sa Kanyang presensya. Tayong lahat ay nagtitiwala hanggang sa Kanyang muling pagbabalik, mga kapatid. Na tayong lahat ay hindi mawala ng pag-asa, magpatuloy. Lahat po tayo, mga kapatid, ay may mga pagkukulang, may mga kahinaan, mga kapatid, alam po natin yan. Mahina tayo madalas, mga kapatid. Ngunit ang Diyos natin, mga kapatid, ay mayaman sa biyaya at sa grasya, mga kapatid. Iniibig niya tayo kung ganoon, kung gaano na lang kataas ang ating kasalanan, mas mataas pa rin ang pagmamahal ng Diyos sa atin, mga kapatid. Alam niya na mahina tayo. Alam niya na panghihinaan tayo, mga kapatid. Alam niya na may mga kahinaan tayo at tayo'y lumalagpak, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, available ang kanyang grace, mga kapatid. Kung meron mang nag-accuse sa'yo, kung meron mang bumubulong sa'yo, mga kapatid, amen, ng mga negatibo, hindi po yan Diyos. Hindi yan galing sa anghel, mga kapatid, sapagkat ang Diyos natin, mga kapatid, ay mapagmahal. Ang Diyos natin, mga kapatid, ay hindi tayo pababayaan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hinayaan niya tayo mag-decide, mga kapatid. Pero hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo, mga kapatid, iiwan. Ang kanyang pag-ibig, mga kapatid, ay hindi magbabago sa atin, mga kapatid. Alam niyo yung awit na nagsasabing, He looks beyond my faults and saw my needs. Mga kapatid, tinignan niyang, amen, nilagpasan niya yung ating mga pagkakamali at nilingon niya yung ating mga pangangailangan, mga kapatid. Mas mahalaga sa Diyos ang ating mga pangangailangan. Alam niya na ang tao ay mahina. Alam niya na ang tao ay mahulog sa kasalanan. Kaya, mga kapatid, provided niya ang power, mga kapatid. Provided niya, mga kapatid, ang kanyang banal na dugo na siyang magliligtas, mga kapatid, sa kanyang mga anak na magtitiwala sa kanya. Huwag ka magatubili, kapatid, kung nangihina ka ngayon. Kung gusto mong tumalikod, kung ikaw ay nanlalamig, mga kapatid, nandyan ang kamay ng Diyos, mga kapatid, na handang umalalay sa bawat isa sa atin. Ang sabi ng Biblia, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Mga kapatid, ang Diyos ay nag-aalala. Ang Diyos, mga kapatid, palitan natin yung nag-aalala. Ang Diyos ay nagmamalasakit para sa atin. Balikan natin ito, mga kapatid. Amen?
Ang Jerusalem po, mga kapatid, ay was under attack by mighty Assyrian armies. Amen? At ang Jerusalem, mga kapatid, that time, ay idolaters. Sila ay, amen, gumagawa ng mga pamumusong, ng mga pamumusong or blasphemy against God. Sila ay sumasamba sa maling Diyos. Alam naman nila na meron lamang isang Diyos. Amen. At magsabing amen. At dumating ang panahon this time na ang Panginoon ay nagdesisyon, mga kapatid, na sila ay uhusgahan because of their immorality, idolatry, and apostasy. Pag sinabing apostasy, pagtaligod sa doctrine or katotohanan. At sabi po ng Biblia sa 2 Kings chapter 17, verse 17, amen, ibinenta nila ang kanilang mga sarili upang gumawa ng mga masasamang bagay. Ito po ay mga anak ng Diyos, mga kapatid. And Israel, or Israelites, Hebrew men and women, represents the backslidden, sin-saturated harlot church of today. Amen? Sila po ay compromise, amen, na dadala ng kanilang mga masasamang pita, adulterer, mga kapatid, at puro mga kasarapan na lamang sa buhay ang kanilang ginagawa, mga kapatid. Praise the Lord. Sa mga taong yan, mga Kristiyano, mga kapatid, na mga doble kara, hindi na sila kailangang tuksuhin ng dyablo because they are already in the world. Sila ay hawak na ng dyablo. At magsabing amen. Sa madaling salita, mga kapatid, para maintindihan natin, kung ang tao ay nagpapatuloy sa pagkakasala, sila ay kaibigan ni Satanas. So wala nang threat doon. Kaya ang sabi ni Brother Lito sa akin, amen? Sa tuwing siya ay nagsisimula na namang manalangin, at mag-aral ng salita ng Diyos, nandyan na naman ang white lady at black lady at mga masasamang espiritu na nagpaparamdam sa kanya. Pero sa panahon na siya ay nanlalamig, tahimik ang church daw. Walang battle. Bakit? Kaibigan ni Satanas sa mga taong gumagawa ng hindi maganda. At magsabing amen. Hallelujah. Praise the Lord. So yung lukewarm church, yung mga doble kara, mga kapatid, amen. Praise the Lord. Palakpak ng palakpak si taning dyan. Tuwang-tuwa ang diablo dyan, mga kapatid. Amen. Present pag Sunday. Pero pagdating, mga kapatid, ng hapon, pagdating ng kinahaponan, Lunes hanggang Sabado, amen, wala sa puso at isip ang Diyos. Amen. Ito yung mga taong, mga kapatid natin, praise the Lord, na pinagbibigyan ang dyablo sa kanilang buhay. At pagdating ng linggo, ito naman yung araw nila para sa Diyos. So sila po ay tinatawag na doble kara or lukewarm church, mga kapatid. And these people are deceived, mga kapatid. So, mga taong ito, mga kapatid, ay tinadaya, mga kapatid, ang kanilang mga sarili. Lahat magsabi, amen. Okay. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Okay. So, ang focus, mga kapatid, ng kaaway ay doon sa mga lingkod ng Panginoon na nagsisikap na magtapat sa Kanya, mga kapatid. Ang focus ng Panginoon, makinig po kayo, ay dun sa mga tao o mga Kristiyano na buong-buo ang kanilang pagtitiwala sa Diyos, mga kapatid. Sa mga Kristiyano, mga kapatid, na sa hirap at ginhawa ay hindi nila ibibigay ang kanilang pagtitiwala sa dyablo, sa pera, mga kapatid, kundi sa ating Panginoon lamang, mga kapatid. Ang focus ng dyablo ay yung mga taong gusto lamang ma-please ang Panginoong Hesukristo, mga kapatid. At dito sa istorya na ito, mga kapatid,
the nation of Judah represents the Lord's remnant church. Dito po sa ating mundo, mga kapatid. The tribe of Judah. Judah means praise. Pag sinabing remnant, pinili, mga natira. Amen. Nanatiling, amen, malinis, dalisay, nagtitiwala sa Diyos, mga kapatid. Sumasamba sa nag-iisang Diyos, mga kapatid. Nag-aalay, amen, sa tunay na Diyos, mga kapatid. Lahat magsabing amen. And this church is God's remnant. You are the remnant of God, mga kapatid. We are the salt and light of this world, mga kapatid. Although, mga kapatid, may mga nagkakasalap dito, pero ang Diyos, mga kapatid, tiyakin ko, na hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. Mga kapatid, kaya may mga karamdaman, sakit, minsan bumabagsak ang hanap buhay, may mga disappointments, para ibalik ang ating relasyon sa ating Panginoon. He is purifying the church until now. Mga kapatid, hindi siya humihinto, mga kapatid, na ayusin, lilisin, mga kapatid, at baguhin ang kanyang iglesia. Naniniwala po ba kayo that this church is the remnant of God? Tayo'y pinili, tayo yung mga natira, tayo yung gagamitin ng Panginoon, amen, na ipakita ang kanyang liwanag, mga kapatid, sa sanlibutan. Sa iyong trabaho, sa iyong eskwelahan, mga kapatid, makikita ang glory ng Panginoon. Masasabi na nila na ikaw talaga ay lingkod ng ating Panginoon. Lahat po magsabing amen. Dito po sa 2 Kings chapter 18 verses 3 to 7, medyo mahaba po, mga kapatid. 3 to 7 sa Tagalog. Bigyan po ng mic yung ating mga kapatid sa Panginoon. Request natin magbasa si Brother Marshall sa chapter 3, verse 3. Brother Marshall, bigyan ng mic. Okay. Sige, tayo lang kayo. Susunod sa verse 4, si Sister Jessica. So verse 5, Sister Fe. So verse 6, si Sister Rose. Tapos ka na ba, Sister Rose? Verse 6, Sister Rose. And verse 7, si Brother Tim. Okay. Okay. Praise God, mga kapatid. 2 Kings verse 18 verse 3. Matuwid ang ginawa ni Hezekiah sa paningin ng Panginoon, tulad ng ginawa ng ninuno niyang si David. Okay. Verse 4. Sino yung verse 4? Sister Jessica. Mike, bigyan natin Mike. Para marinig sa live. Pinatanggal niya ang mga sambahan sa matataas na lugar, ipinadurog ang mga alaalang bato, at ipinanggiba ang mga posteng simbolo ng Diyosang si Asherah. Ipinadurog din niya ang tansong ahas na ginawa ni Moses. Dahil mula noong nagsunog dito ng insenso, si Moses ay sinamba na ito ng mga mamamayan ng Israel. Tinawag na Nehustan ang tansong ahas. Amen. Verse 5. Tingnan niyo po yung ginawa ni Hezekiah. Sa panahon natin ngayon, pumunta yan sa barangay hall at pinagtutumba yung mga rebulto doon ni Mama Mary, ni Jesus Christ. Or pumunta siya sa Quiapo Church at pinagbabagsak doon, mga kapatid, pinagsisira. Ganon katapang si Hezekiah, mga kapatid, noong time na yon. Eh sino bang gumawa ng mga estatwang yon? Mga Israelites din. Kalahi niya, mga kapatid. Sige po, sister. Verse 5, nagtiwala si Hezekiah sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, walang maging hari sa Juda sa katulad niya, kahit ang mga nauna o mga susunod pa sa kanya. Okay, thank you. Verse 6, Sister Rose. 6. Nanatili siyang tapat sa Panginoon Amen. at hindi siya tumalikod sa kanyang Sa kanya. sinunod niya ang utos ng ibinigay ng Panginoon kay Moises. Okay, last verse.
Sumakanya ang Panginoon, kaya nagtagumpay siya sa lahat ng ginawa niya. Nagrebelde siya sa hari ng Assyria at hindi niya ito pinaglingkuran. Okay. Naunawaan niyo po ba mga kapatid? Bumalik ang Israelites sa pamumuno ni Hezekiah. Dati, kakampi nila ang Assyrian armies, ang Assyrian Empire. Ngunit si Hezekiah, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, siya ay makadiyos na tao. Makadiyos na tao, mga kapatid, amen. Praise God. Sila ay lumalakad sa katwiran at sa tama, mga kapatid. Hindi nila pinahihintulutan, mga kapatid, ang mali. Ayaw nilang mabahiran ang kanilang mga sarili ng karumihan. Ito po ang mga taong makadiyos. Sabi ng Biblia, mga kapatid, isa si Hezekiah, amen, maliban kay David, amen, na sumunod ayon sa palantuntunan ng ating Diyos, mga kapatid. Amen? Lahat magsabing amen. Kaya ipinabagsak niya, ipinasira niya lahat ng ribulto, mga kapatid, ng mga Diyos-Diyosan. Siya ay bumaliktad laban sa hari ng mga Syrian. Amen. That's why, mga kapatid, the man of sin, Sennacherib, is willing to destroy Hezekiah in his empire. Ito rin ang dahilan, mga kapatid, the very reason kung bakit si Satanas ay inaatake ang mga anak ng Diyos. Sapagkat tayo ay tumalikod kay Satanas. Tayo, mga kapatid, amen, ay willing nang ipagkatiwala ang ating buhay sa Panginoon, amen, na dati nating kakampi si Satanas. Pero ngayon, amen, the man of sin, mga kapatid, amen, ay ang ating kaaway na. At tayo, mga kapatid, ay nasa poder na ng ating Panginoon. Nasa pangkat na ng Diyos, mga kapatid. Nandito na tayo, mga kapatid, amen, sa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Lahat magsabing amen. Judah was a servant nation to Assyria. Dating alipin ang Judah. Dating naglilingkod ang Judah sa mga Syria. Pero nung tumayo si Hezekiah at naluklok bilang hari, mga kapatid, amen, nagbago ang sitwasyon. Praise the Lord. Amen. As long as these people, mga kapatid, ang mga taong ito, mga kapatid, amen, mga Judean, ay nagpapatuloy sa paggawa ng mga kagustuhan ni Sennacherib, the man of sin, mga kapatid, walang destroy o walang pananakit, walang gera na mangyayari po, amen, between Judah and the Assyrian armies. Walang opposition, amen, walang conflict. Ano ibig sabihin nito? Mga kapatid, as long na ipagpapatuloy ng iba sa atin, inyong ginagawa, amen, addiction sa gadget, cellphone, amen, maling ginagawa, labas sa church, mga kapatid, walang mangyayaring masama sa inyo. Bakit? Kakampi ninyo si Satanas. Kaibigan ninyo si Satanas. As long as pagdating sa bahay ay nanonood ka pa rin ng bold movies, porn movies, at nag-spend ka na mahabang panahon sa Netflix, amen, whole day, madaling araw, praise the Lord, nakikipag-inuman ka pa, thank you, Jesus, at nagmumura ka pa, walang mangyayari sa iyong masama. Hindi ka atakin ng dyablo. Walang masyadong problema ang darating sa iyo dahil kakampi ka niya. Pero sa oras na nagbago ang isip mo, at gusto mo na siyang tumalik, gusto mo nang siyang talikuran, at gusto mo nang ibigay ang buhay mo sa Diyos, nagsawa ka na sa kasamaan,
ito ang panahon na gigirahin ka ni Satanas. Kaya mga kapatid, amen, ang sabi nila, may pangako ang iba, nagaganda ang buhay mo pag ikaw ay tumanggap sa Diyos. No, mga kapatid. Madadagdagan ka ng problema pag nasa Diyos ka. Pero, bagamat marami kang problema, may kapayapaan namang manggagaling sa Diyos, mga kapatid. At kagalakan galing sa Diyos kahit bugbog ka ng problema at mga pagsubok sa buhay. Lahat magsabing amen. Anong gusto nyo? Masaya at kakampi si Satanas? Maraming problema, pero lumalago ang relasyon mo sa Diyos. Maraming pagsubok, pero masaya ka, mga kapatid. Lahat magsabing amen. Lahat magsabing amen. Sino ba dito walang problema? Lahat tayo may problema, di ba, Tatay Ricky? Lahat tayo may pinagdadaanan, Nanay Olive. Lahat, yung iba dito, may mga sakit na itinatago. May mga nararamdamang, lalo yung mga tatay, di ba binanggit, na hindi nila ibino-brought out, dinidisclose sa kanilang family na meron na pala silang nararamdaman sa kanilang katawan at nangingibabaw sa kanilang pagtitiwala sa Diyos. Mga kapatid, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pero, masaya tayo. Nagpapatuloy, naglilingkod sa ating Panginoon. Praise the Lord. At yung may mga tao naman, mga kapatid, na nahulog yung binhi, ay nahulog doon sa tinatawag na tinik o dawagan na hindi makalago-lago, hindi mag-mature, hindi nag-grow sa Panginoon. Bakit? Kasi ang gusto niya, mga kapatid, ay pera. Ang gusto niya ay yumaman. Amen. Ang kanyang desire, ang kanyang pagnanasa, ang kanyang puso, mga kapatid, ay yumaman, maging successful dito sa mundo. Kaya na-choke siya, mga kapatid, amen, ng kanyang hanap buhay, ng kanyang negosyo, ng kanyang trabaho. Amen, pagdating ng linggo, hindi nagsisimba. Bakit? Mas mahalaga sa kanya ang trabaho. Mas maganda sa kanya na ma-please niya ang kanyang boss. Hindi mahalaga sa kanya na ma-please ang Diyos. Mga kapatid na nagbibigay ng trabaho. Praise the Lord. At magsabing amen. Okay. Praise the Lord. So, ito yung mga taong nasikan. Hindi nag-grow dahil natuchok na titinik siya. Ano yung mga tinik na yon sa buhay? Ito yung pleasures of this world. Bakit? Ayoko sumama sa evangelism, mainit dyan. Ayoko sumama sa evangelism, bakit? Dahil i-reject lang ako, masasaktan lang ako. Naglilingkod na nga ako sa Panginoon. Amen, nagmamagandang loob na ako. Pero tatakbuhan pa ako, pagsasaruduhan pa ako ng pinto. Amen. Gusto nila, mga kapatid, amen, yung saya. Yung gusto nila, mga kapatid, may appreciation. Pero pag naglingkod ka sa Panginoon, sabi nga ng Bible, you must carry your own cross and follow me. And cross means shame, kahihiyan. Cross means pain, mga kapatid. Cross means even death o kamatayan for the sake of Jesus Christ. Amen. Kaya tayo nagiging masaya dito sa mundo dahil sa presensya ng Panginoon. Amen. Dahil kilala mo ang Diyos, mga kapatid, na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Totoo lang, mga kapatid, hindi kayang ibigay ng salapi o ng pera ang kasiyahan na ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga anak na nagtitiwala sa Kanya. Lahat magsabing amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, amen, sa oras na tayo tumalikod kay Satanas at nagpasya na 100%, Lord, gusto ko na ipagamit sa iyo ang aking buhay gabing-gabi. Parang pagod ka na sa paggawa ng hindi maganda kasi narinig mo yung preaching ni Pastor. Amen. Nakita mo sa yung wall yung message ni Lord sa iyo at talagang na-convict ka. Gusto mo na ibigay ang buhay mo. Nagsisi ka sa kasalanan, kinaumagahan. Nandiyan na nanay mo.
masakit magsalita. Nandyan ang tatay mo, tinutukso ka. Nandyan na yung mga kaibigan mo na inaasar ka, binubuyo ka. At parang gusto mo na namang bumalik sa dating ikaw. Amen? Na sa tuwing gusto mo nang magbago, gusto mo nang ibigay talaga ng tuluyan ang buhay mo sa Panginoon, dito mas maraming tukso. Dito mas maraming mga pagsubok, mga kapatid, na dumarating. Remember, hindi po galing sa Diyos yun, galing kay Satanas yun, na ginigera ka. Amen! Ginigera tayo, mga kapatid, ng kaaway. At ito po, mga kapatid, yung mga kasinungalingan. The first trick, mga kapatid, ni Satanas, amen, ay questionin niya yung ating commitment at buong pagtitiwala sa ating Panginoon. Kanina nyo pa ba bang naamoy yun? Ang parang amoy dinuguan. Nakaka-distract talaga, no? Nadi-distract ako pag ano. Alamango. Tama, dinuguan. Ay, dinuguan tuloy. Binagoongan. Oo, binagoongan. Sorry. Sarap ng dinuguan, no? Sino dito yung kumakain dati ng dinuguan? Dinuguan na may puto. At pinaglilihan. Okay, mga kapatid. Unang trick, mga kapatid, ni Satanas sa atin. Mga kapatid, ay questionin niya yung ating commitment at yung ating pagtitiwala or trust sa ating Panginoon. Dito po, mga kapatid, yung ambassador ng Assyrian na ang pangalan ay Rabshakeh. Amen. Nang ibig sabihin ng kanyang pangalan is drunken and void. Nang ibig sabihin, mga kapatid, he mocks the godly with his taunt na kanyang pananakot. Amen. Ang dyablo ba sa buhay natin, may sinabi na ba siya sa atin na ang Diyos ay hindi ka sasaklolohan? Pangalawa, nakarinig ka na ba galing sa dyablo na siya ay, amen, tinutokso tayo, inaasar tayo, amen, tinatawanan tayo? Ikaw ba ay nakatanggap ng threat galing sa dyablo? Amen? Or, minsan, sasabihin ng dyablo sa ating kaisipan, ang Diyos ang dahilan kung bakit ka dumaranas ng ganyan. Nasa likod ang Diyos ng lahat ng problema mo. Dumarating ba sa kaisipan natin yan? Naglingkod ka kasi sa Diyos eh. Tumalikod ka kasi sa akin eh. Sana kung magkakampi pa tayo, wala kang problemang ganyan. Hindi ka sana itatakwil lang yung mga magulang. Hindi ka sana inaasar at tinatatwa ng yung mga kaibigan. Hindi ka sana matatanggal sa trabaho kung naglingkod ka sa akin at nagpatuloy tayo sa ating pagkakaibigan. Amen? Tita mo, ang Diyos ang nasa likod lahat ng problema mo. Yan yung unang trick, mga kapatid. He will test your commitment. He will test your faith and your trust to the Lord. Amen. Praise the Lord. Magtitiwala pa ba tayo sa Diyos, mga kapatid? Kapag nakatanggap tayo ng report from the doctor na ito ang sakit mo, it is incurable. Nakatanggap ka ng report, mga kapatid, na house eviction, matatanggal, paalisin na kayo, mga kapatid, itataboy na kayo sa inyong tinitirhan, o kukunin lang inyong sasakyan? Or will you still trust the Lord na kahit mangyari ito, ay hindi tayo matitinag sa ating mga pagpapasya sa ating Panginoon? First trick. Kaya doon pa lang, marami na, mga kapatid, ang casualties. Doon pa lang. Mga kapatid, ang totoong dedicated sa Panginoon, mga kapatid, ang totoong naglilingkod talaga sa Panginoon, he will carry his own cross. He is willing to suffer the shame for the sake of Jesus Christ. He is willing to take all the pains in his heart. Willing siyang masaktan, magdusa, alang-alang sa pag-ibig sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Lahat magsabing amen.
Gusto nating makapiling ang Diyos. Sino dito gusto pumunta ng langit? Taas ang kamay. Ha? Praise the Lord. Paano tayo pupunta sa langit? Kung sa gawain, amen, wala tayong ganang magpunta, mga kapatid. Paano tayo, how can we expect, mga kapatid, that we will worship God eternally? Sasambahin natin ang Diyos, mga kapatid, sa kalangitan ng walang hanggang, kung dito pa lang, parang hirap na yung mga kamay mong pumalakpak sa Panginoon. Parang tamad na tamad tayong magtaas ng kamay sa Panginoon. Ha? Pero gusto nating magpuri, sumamba sa Panginoon eternally. Amen. How can we expect, mga kapatid, na gano'n ang mangyayari sa atin? How can we expect to go to heaven kung sa church, lulubog, lilitaw po ang ating mga kapatiran? Praise the Lord. So, total dedication. Lahat magsabing total dedication. Nakaratanggap ka na ba, mga kapatid? Amen. Ng threat galing sa diablo. Amen. Tuloy po tayo, mga kapatid. Sabi po ng 2 Kings chapter 18 verses 19 up to 20. And Rabshakeh said unto them, Speak ye now to Hezekiah, thus saith the great king, the king of Assyria, what confidence is this wherein thou trusted? Bakit ka punong-puno ng kumpiyansa? Saan ka ba nagtitiwala? Thou sayest, but they are but vain words, walang mga katuturang mga pananalita. I have counsel and strength for the war. Meron akong karunungan at lakas sa pakikipagdigmaan. Ang sabi ni Rabshakeh. Meron akong katalinuhan. Meron akong experience. Ikaw, bago ka lang hari. Bagong hari ka lang. Ako, marami akong armies, marunong ako, mayroon akong strategies, may mga taktika ako, hindi ka mananalo sa akin. Saan ka kumukuha ng pagtitiwala mo? Amen. Lahat magsabing amen. Parang ang diablo, marami na akong napabagsak na Kristiyano. Kahit mga pastor, pinabagsak ko yun. Kahit mga ministro, matataas na ministro, pinabagsak ko yun. Sino ka? Bagong baptize ka lang. Bagong sisi ka lang. Ha? Baguhan ka. Bubuhit ka pa lang. Laban sa akin. Titreat tayo ni Satanas sa ganyan. Mga kapatid. At magsabing amen. Ititest niya yung ating paninindigan, yung ating commitment sa ating Panginoon. Sino dito, mga kapatid, sa gabi minsan, sawan-sawa ka na sa ginagawa mong, minsan sa gabi bago ka matulog, hanggang sa pag-isip mo, umiiyak ka. Kasi, napagod ka na. Napagod ka na sa ginagawa nating hindi maganda sa ating Panginoon. Dumating na ba sa panahon na gano'n? Na gusto mo namang talagang pagbigyan ng Diyos sa buhay mo? Sino gano'n? Huwag gabi kang umiiyak, mga kapatid. Amen. Paulit-ulit na lang yung nangyayari sa iyo, yung sitwasyon sa buhay mo, mga kapatid. Sino dito? Praise the Lord. Pero pagdating ng kinaumagahan hanggang kinahapunan, amen, nandiyan na naman ang digmaan, ang gera sa buhay natin, mga kapatid. Sa trabaho, sa pamilya. Praise the Lord. At tinitest ng Panginoon yung ating paninindigan sa Kanya, mga kapatid. Lahat magsabing tibay ng loob. Tinitingnan ng Diyos yung tibay ng ating mga kalooban. Lahat magsabing amen. Bigyan ko kayo example, mga kapatid. Sa mag-asawa, kung mahinang kalooban mo, madali kayo maghiwalay. Makita mo lang yung ugali ng asawa mo, makita mo lang yung asawa mo, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Yung totoong, lumabas yung totoong ugali ng asawa mo, maghiwalay kayo. Pero may paninindigan ka, amen, sa harapan ng Diyos, tinanggap mo yung kahinaan ng asawa mo. Tama? Lahat magsabing amen. Lahat magsabing amen. Araw-araw ka nasasaktan. Araw-araw mong pinipilit tanggapin yung kahinaan ng asawa mo. Amen. At nagkaroon na kayo ng anak, ganun pa rin. Tinanggap mo, tinibayan mo ang loob mo, alang-alang din sa iyong mga anak.
at alang-alang sa Diyos, mga kapatid, sapagkat meron kayong tipan o kasunduan sa harapan ng Panginoon. Ganon din sa Panginoon. Tinanggap mo muli sa buhay mo, pinapasok mo muli sa puso mo. Amen. Darating ang panahon, susubukin ng Diyos yung pagmamahal at dedication mo sa Kanya. Paano malalaman yung totoong pag-ibig? Dapat may pagsubok. Ama? Dapat sinusubok para malaman kung totoo bang mahal mo ang ating Panginoon. Pwede ba tayong pumalakpak sa ating Panginoon, mga kapatid? Lahat ng nagmamahal sa Panginoon ay magsabing, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alright, mga kapatid. Konti na lang ang time natin. 2 Kings 18:25, am I now come without the Lord against this place to destroy it? The Lord said to me, go up against this land and destroy it. Assyrian armies, meron din silang tinatawag na sarili nilang Diyos. Amen. Ang kalaban ng mga Israelites, ng tribe of Judah, dito muna kayo tumingin. Sino yan? Oo, bagong gupit eh. Dito muna kayo, mamaya nyo na lang, praise the Lord. Sige po, nawala tuloy ako. Ano yung huli ko sinabi? Tribe of Judah, ano pa? Kamu. Ha? Okay. Isa pa ho sa kasinungalingan ng dyablo, mga kapatid, amen, na paniniwalain niya tayo, amen, na ang Diyos ay iniwan tayo. At lahat ng ating mga problema ay resulta ng mga, punishment ng Diyos dahil sa mga dati nating mga kasalanan. Yung mga nangyayari sa atin because of our past sins and consequences ng ating Panginoon. Pero ito po ang sasabihin ko sa bawat isa. Hindi po totoo yan, mga kapatid. At magsabing, hindi totoo yan. You are simply under attack by the devil. Kung ikaw ay niyuyugyog, merong conflict sa buhay mo, nung ikaw ay tumanggap na muli sa Panginoon, nagsisi sa iyong kasalanan, amen, you are under attack by the devil, mga kapatid. At ikaw ay naatake ng mga kasinungalingan. Bakit? Dahil ibinigay mo na naman ang iyong puso at pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? And Satan is trying to destroy your faith. Sinisira niya, mga kapatid, ang ating pagtitiwala, ang ating commitment dahil sa kasinungalingan. Gagamit siya ng mga kasinungalingan, mga kapatid. Panlilinlang upang ang mga anak ng Diyos, mga kapatid, amen, ay talikuran muli ang ating Panginoon. Si Satanas, mga kapatid, ay sinusubukan din niyang taluhin tayo, mga kapatid, upang na ang ating mga focus or attention, mga kapatid, amen, ay mapunta dun sa mga Kristiyanong matataas at matatagal na sa atin na bumagsak at hindi na nakabalik sa Panginoon. Tingnan niyo yun. Matagal na yun. Elder pa sa church yun. Dati pastor pa yun, nagsusong leader, nagpipreach yun. Pero ngayon, tingnan nyo, naninigarilyo. Tingnan nyo doon. Yun po yung, amen, i-distract niya tayo. Ifo-focus niya yung attention natin, mga kapatid, sa mga taong, amen, hindi nagtagumpay sa paglilingkod sa Panginoon. At magsabing amen. At ayaw ng Panginoon yon. Ang gusto ng Panginoon, amen, na ang bawat isa sa atin, amen, ay magtagumpay laban sa kasalanan. Ang gusto ng Panginoon na tayo'y manatili sa Kanyang makapangyarihang kamay, mga kapatid, na nagtitiwala at naglilingkod, nagpupuri, nagsasamba sa Kanya, nagpupunta dito tuwing Miyerkules, Biyernes, Sabado, Linggo, nananalangin tuwing umaga hanggang gabi, nagbabasa ng Kanyang salita, mga kapatid, na natiling nagtitiwala kahit may mga pagsubok na pinagdadaanan sa buhay. Lahat magsabing amen. Huwag mong tingnan yung mga taong yon, hallelujah. Tumingin ka sa Diyos, the author and the finisher of our faith, na hindi tayo pinabayaan, mga kapatid. Hindi tayo iniwan, hindi tayo tinalikuran, mga kapatid. Lahat magsabing amen. Yes, may mga taong nabigo,
Pinili nila yon. Iba ka. Remnant ka. Pinili ka ng Panginoon. Ikaw yung gagamitin ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Lahat magsabing amen. Kaya nagpapatuloy ka pa. Kaya nandito ka pa. Kahit duguan ka na. Kahit bagsak ka na. Kahit sugatan ka na. Bakit? May maliit na pagtitiwala sa iyo na dalisay na ginagamit ng Panginoon, mga kapatid, upang hindi ka lumabas sa iglesia, sa kanyang kamay, mga kapatid. Totoo lang, ang dami nating discouragement, ang dami nating mga prayer na hindi pa sila sagot ng Panginoon. Pero ba't nandito ka pa rin? Ba't nandito ka pa rin, kapatid? Tanungin mo ang sarili mo, bakit nandito ka pa rin? Dahil pinili ko ng Diyos at pinili mo rin na hindi makinig sa kasinungalingan ng diablo. At magsabing amen. Hindi ka nakinig. Kapatid, hindi ka nakinig. Kaya nandito ka. Hindi ka nakinig sa kasinungalingan ng kaaway. Praise the Lord. Hallelujah. Merong natitira sa puso mo, sa damdamin mo, na nagpapanatili sa iyo at nag-encourage sa iyo na kahit, amen, pagod ka na, kahit tinanghina ka na, kahit sugatan ka na, kahit bagsak ka na, pupunta pa rin ako sa church. Maglilingkod pa rin ako sapagkat naniniwala ka, nagtitiwala ka sa Diyos. Amen. Na someday, aayusin niya ang buhay mo. Babaguhin ka niya. Aayusin ka niya. Gagawin ka niya. Amen. Karapat dapat sa kanyang harapan. Lahat magsabing amen. Lahat magsabing amen. Hallelujah. Huwag tayong tumingin sa mga taong nabigo. Hallelujah. Magpasa ka ngayon. Your decision will determine your future. Kung ano ang pagpapasya mo, yun ang magdedetermina o magsasabi sa iyong kinabukasan. Hallelujah. May mga tao dito, mga kapatid, amen. May mga nanay dito, mga kapatid, nag-asam ng anak. Yung iba, amen, ilang beses na miscarriage. Amen. Praise the Lord. Pero nandito pa rin sila. Papatuloy sila. I will mention one. Sister Karen, ilang beses ang na miscarriage. Pero ba't nandito pa rin siya? Bakit? Mga kapatid, dahil totoo talagang may pagmamahal sila sa Panginoon. Mga kapatid, lahat magsabing amen. But perfect ba sila? Perfect ba sila? Perfect ba sila? Perfect ba kayo? Perfect ba ako? I'm not perfect. But I am serving a perfect God. Amen? Hindi ako perfect. I have flaws. I have weaknesses also. Mga kapatid, gabi-gabi ako umiiyak sa Diyos, mga kapatid. At gusto kong baguhin pa ako ng Panginoon, ayusin pa ako ng Diyos, mga kapatid. May mga pag-ugali akong hindi ko pa nagugustuhan, mga kapatid. May mga discouragement ako, mga kapatid. Amen. May mga ups and down ako sa buhay, mga kapatid. Pero ba't ako nagpapatuloy, mga kapatid? Praise the Lord. Bakit po tayo nagpapatuloy? Because of the grace of God. Number one. Dahil sa biyaya ng Panginoon. Pangalawa, kasi kumakapit pa rin tayo sa ating Panginoon. Kumakapit pa rin tayo sa Panginoon. Lahat magsabing amen. Si Kaya outnumbered. No experience sa war. At tinahamon siya, mga kapatid, ng ambassador ng Assyria. Wala akong magagawa. Magaling ako. May experience ako. I have a great host or army. Meron akong knowledge sa war. Ikaw, sino ka? Saan ang gagaling ang tiwala mo? Amen. Saan ang gagaling tiwala mo? Lahat ng sinasabi mo ay walang kabuluhan. Sabi niya, veil words lang yan. Walang katotohanan. Walang kabuluhan. Amen. Sa atin, pagdating sa mundo, may problema ka. Amen. Praise pa rin. Worship pa rin. Thank you pa rin. Ha? Praise the Lord. Lahat magsabi, amen. May problema ka, may sakit ka, praise the Lord pa rin. Pagdating sa mundo, yan ay isang kalokohan. Yan ay isang kabaliwan. Pero pagdating sa Diyos, mga kapatid, amen, sinusubok ka, may problema ka, pero praise the Lord pa rin.
Yun ay ang source o sikreto ng ating tagumpay. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning us. May problema, umiiyak ka na, praise the Lord pa rin. Iniwan ka na, praise the Lord pa rin. Thank you, Jesus. Isang malaking kahibangan at kabaliwan. Amen. You are crazy sa paningin ng mundo. Baliw ka sa paningin ng mundo. Amen. Ganun ka na lang magtiwala sa Panginoon. Bakit? Dati kang prostitute. Dati kang rugby boy. Dati kang drug addict. Dati kang yosi boy. Dati kang leader ng gang. Pero ngayon, nandito ka sa Panginoon. Ganun ka na lang talaga magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Amen? Hindi nila maintindihan yun, mga kapatid. Kasi ang laki ng pinagdaanan mo. Ang dami mong pinagdaanan kung paano ka napunta sa ganitong buhay mo na naglilingkod sa ating Panginoon. At magsabing amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. 2 Kings chapter 18, verse 33. Hath any gods of the nations delivered all this land of the land and out of the land of King Assyria? Hindi mo ba alam na marami na kami pinabagsak? Marami na kami, mga malalaki, great and mighty kings pa, great nations pa, pinabagsak namin, tinalo namin. Isa pa ho, sa trick ni Satan, mga kapatid, amen, siya ay magpipinta sa ating mga kaisipan, mga kapatid, amen. Tingnan mo na lang. Marami ako pinabagsak. Magpipinta siya. Pag kumampi ka sa akin, amen, matitikman mo ang maraming pera. Matitikman mo ang promotion. Matitikman mo ang ginhawa sa mundong ito. That's a lie, mga kapatid. Ang totoong kaginhawaan, mga kapatid, ay nasa piling ng Panginoon. Amen? Ang totoong buhay, mga kapatid, ay paglakad sa kalooban ng Diyos. Amen? Ang totoong kagalakan at kapayapaan na alam mo na hindi galit ang Diyos sa'yo, mga kapatid. Na natutuwa ang Diyos sa ginagawa natin, mga kapatid. Praise the Lord, sabi niya. Marami akong pinabagsak. So, nagpe-paint siya ng picture sa isipan natin na kapag tumalikod ka sa Panginoon, amen, at nanatili ka sa pakikipag-alay sa akin, amen, ipopromote ka ng ano. Ayaw mo ba nun? Magsasabi siya sa'yo, pag umabsent ka sa church, matutuwa sa'yo ang bossing mo. Di ba? Kami kapatiran dito, mga kapatid. Amen. Hindi pa tapos yung kanyang trial. Nagtatrabaho siya sa isang shop na siya ay hindi pinapayagang mag-absent ng Sunday during worship, mga kapatid. At ngayon, sa katapusan ng July, mga kapatid, tatanggalin na siya. Kasi naghahanap na daw yung company ng empleyado na hindi nagsisimba ng linggo. So, kailangan, sabadista yung gusto nila na hindi nagsisimba ng linggo, mga kapatid. So, we will see the testimony, mga kapatid. Wala siya ngayon eh. Pero nandito siya nung nakaraang Biyernes. Yun yung kanyang day off, mga kapatid. Ako po, isang HRM student, mga kapatid. Nag-OJT ako, pero never ako ma-absent ng linggo. Ipinaglalaban ko yung church day. Ipinaglalaban ko, mga kapatid, yung pananambahan, mga kapatid. Nagtrabaho ko sa hotel for 2 years. Busy days. Amen. Peak days yung Saturday and Sunday. Pero never akong umabsent kahit isa, mga kapatid. Amen. Tuwing linggo. Pinaglalaban ko, mga kapatid, aking commitment sa ating Panginoon, mga kapatid. Lahat magsabing amen. Praise the Lord. Kaya yan, payo ko sa inyo, mga kapatid. Kapag ipinaglaban mo at tinayuan mo ang ating Panginoon, God will surely bless you. Marunong magbayad ang Panginoon. Marunong magbalik ang Panginoon. Amen? Kung ang presidente, ang boss mo, nagpo-promote, nagtataas ng salary, ang Diyos natin, may-ari ng lahat ng kayamanan, mga kapatid. Hallelujah. Itataas tayo ng Panginoon.
Basta piliin natin siya, mga kapatid. Remain committed sa ating Panginoon, sa ating relasyon sa ating Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen? Kaya mayroong isang pastor, sabi dito, 365 days, hamunin ko kayo. You remain faithful. During Bible study, prayer meeting, punta kayo. You pay your tithes and your offering, give your offering. Amen? Give me 365 days kapag hindi kayo na-bless ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. If you are faithful sa ating Panginoon, the Lord is more faithful. Amen? If you are faithful, the Lord is more faithful. Hindi nga tayo faithful, ang Diyos na natiling faithful. How much more kung nagsisikap tayo magtapat sa Panginoon? God is more willing to bless us and to deliver us, mga kapatid, sa mga sitwasyon na hindi maganda sa ating buhay. Tatapos na po ako, mga kapatid. 2 Kings chapter 18, verse 31 to 32, hearken not to Hezekiah, for thus saith the king of Assyria, make an agreement with me by a present, and come out to me, and then eat ye every man of his own vine, and every one of his fig tree, and drink ye every one of the waters of his cistern, 32, until I come and take you away to a land like your own land, a land of corn and wine, a land of bread and vineyards, a land of oil and olive of honey, and ye may live and not die. And hearken not unto Hezekiah when he persuaded you, saying, the Lord will deliver us. Mga kapatid, ang sabi ng hari, mga kapatid, dun sa ambassador, huwag kang maniwala kay Hezekiah. Hallelujah. Sinabi ni Rabshakeh, mga kapatid, told them that the captivity won't be all that bad. You can take your God with you. Okay lang. Kapag kayo'y aming sinakob, kayo'y aming nakubkob, kayo'y aming natalo, okay lang. Di naman ito masyadong worst. You can take your God with you. Pwede nyo pa rin dalhin ang inyong Diyos. But it is a lie. Lahat po magsabing amen. Hallelujah. Finally, ang diablo ay magsisend o magpapadala sa inyo ng liham at threatening letter, mga kapatid. Chapter 19, verse 14, and Hezekiah received the letter of the Lord of the messengers and read it. And Hezekiah went up into the house of the Lord and spread it before the Lord. Binasa po natin to kanina. Nung natanggap ni Hezekiah yung liham ng pananakot galing sa Assyrian, mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, ibinigay niya ito sa Diyos, mga kapatid. Whatever you receive, the letter, mga kapatid, or report, mga kapatid, from the doctor or from anyone, nakakatakot, give it to the Lord. Amen? Surrender it to the Lord. Sabihin mo lahat ito sa Panginoon because God is willing to help us. God will rescue us. Tutulungan tayo ng ating Panginoon. Lahat magsabing amen. Nakatanggap ba tayo, mga kapatid? A letter from the bank? Amen? Nakatanggap ka ba ng liham from your doctor? Lab result, mga kapatid? O galing sa yung lawyer, mga kapatid? X-ray result, mga kapatid? O iba't iba pang mga klase ng mga pananakot, mga kapatid, ng diablo sa atin, mga kapatid. Take them to the Lord. Ibigay natin ito sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? I-surrender natin to sa ating Panginoon. Praise the Lord, because we are the apple of His eye, mga kapatid. If you give it to the Lord, mga kapatid, He will take it personally. That the Lord will deal it personally, mga kapatid. Lahat ng mga pangyayari sa ating buhay, mga kapatid, lahat ng threat ng diablo sa ating buhay, mga kapatid, pag sinabing give it to the Lord, go and pray. And tell it to the Lord. Isumbong mo sa Panginoon yan,
Lord, may sakit daw ako sa puso. Lord, barado daw ang puso ko. Lord, may problema daw yung kidney ko. Sabihin mo lahat yan sa Panginoon and start praising God. Start praising God. Start worshiping God. Start thanking God, Lord. Salamat po. Hallelujah. Ikaw ang tamang Diyos ng aking nilapitan at alam kong ikaw ang Diyos na magpapagaling sa akin. Hallelujah. At magsabing amen. Give it to the Lord. Hallelujah. Through prayer. Tell it to the Lord. Sabihin mo sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Tamang yung ginagawa mo. Before na pumunta ka sa ospital, lumapit ka muna sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Bago ka magpunta ng ospital, i-build mo muna yung trust, mga kapatid, sa ating Panginoon, yung confidence mo sa Panginoon. Hallelujah. Whatever happened, mga kapatid, mananatili tayong nagtitiwala sa ating Panginoon. Lahat magsabing amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are the apple of His eye, mga kapatid. Mahal tayo ng Diyos at ayaw niya tayong nahihirapan, mga kapatid. Lahat magsabing amen. Ayaw niya tayong nagdurusa sapagkat siya na ang nagdusa alang-alang sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Ang Diyos ay nagdusa na, mga kapatid, alang-alang sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ang ating mga sakit at karamdaman ay magaling na. Siya ay nilagyan ng koronang tinik, mga kapatid, sapagkat ang lahat ng alalahanin natin ay pinasana ng ating Panginoon. Nagpapatunay, mga kapatid, hallelujah, yung mga mararanasin nating maalalahanin, mga kapatid, problema, pagsubok, sakit, karamdaman sa ating buhay, ay pinasana ng Diyos, mga kapatid, sa krus ng Kalbaryo. Ang Diyos ang nagdusa alang-alang sa atin, mga kapatid. Lahat magsabing amen. Take it to the Lord. If you are worried, take it to the Lord. Lord, mawala na daw kami ng bahay. Yung asawa ko nawala ng trabaho, alang-alang sa iyo. Ipagtanggol mo kami. Remember me. Remember us, Lord. Hallelujah. Take it to the Lord. If you receive a threatening letter from the devil, if you receive some report, mga kapatid, from the doctor, take it to the Lord. Pray and trust that God will make a way when there seems to be no way. Jesus is the way maker. He is the promise keeper. Mga kapatid, handa siyang, mga kapatid, amen, tuparin ang kanyang mga pangako sa atin. At kung wala ng daan, wala ng pag-asa, amen, Jesus is the way maker. Amen, walang mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Diyos, mga kapatid. Walang bagay na lingid sa Diyos, mga kapatid. Alam niya nangyayari sa atin. Alam niya pinagdadaanan natin. Alam niya nangihina ka. Alam niya ikaw, mga kapatid. Hallelujah. Ay nagkakasala sa mga panahong ito. But God is a merciful God. Amen. God is a loving Father, mga kapatid. Hallelujah. He will not accuse you. The devil will accuse you. Yan ang trabaho niya, to accuse us. Amen. To send a lie, mga kapatid, sa kanyang mga anak. Hallelujah. Upang sirain ang ating commitment, ang ating trust sa ating Panginoon. But God, mga kapatid, is willing to help us. God is willing to rescue us, mga kapatid. Handa niya tayong tulungan, mga kapatid. Hallelujah. Sa ating mga pinagdadaanan. Lahat po magsabing amen. Hallelujah. Yuko po natin ang ating mga ulo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Take it to the Lord. Take the letter to the Lord. Mga kapatid ko sa Panginoon, kahit gaano karaming demonyo, kahit gaano kalakas o katibay ang kaharian ng kadiliman, ang pananakot niya sa iglesia ng Panginoon, you are safe. Tayo ay ligtas. Hallelujah. Sa kamay ng ating Panginoon. Nais ng Panginoon, hallelujah, na itanim sa ating mga puso ng malalim that you are safe in the church. You are safe in the hands of God. The Lord is ready to defend and to deliver you
Hallelujah. You will see it with your own eyes, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tayo po'y tatayo, mga kapatid. Kung nakatanggap tayo, mga kapatid, ng mga balitang nakakatakot sa ating mga kaaway, sa diablo, hallelujah. Remain focused to God. Thank you, Jesus. Commit your life to God. Ibigay natin ang ating buhay sa Diyos. Hallelujah. Surrender natin ang ating buhay sa Panginoon. You are safe in the hands of God. Don't worry. Hallelujah. Walang laban sa atin ang diablo. Hallelujah. Dadayain ka lang niya. Magsisinungaling lang siya. Hallelujah. But you are safe. Protektado ka ng ating Panginoon. Hallelujah. You are secured in the hands of God. Continue serving God. Hallelujah. Faithfully. Hallelujah. Sige. Sige po, mga kapatid. Thank you, Jesus. Hallelujah. By the power and the blood of Jesus. Praise God. Ikaw ang Diyos na magpapaulahan. Ikaw ang Diyos, hallelujah, na magdudulot ng revival sa iglesyang ito. Hindi ako, Panginoon. Hindi ang sino man, ikaw, Panginoon, ang magpapanatiling tagumpay ang iglesyang ito. Ikaw, Panginoon, ang magpapalakas sa iglesyang ito. Hallelujah. I give it to you, Lord God. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pagkakataon. Puspusin mo ang iyong mga anak ng iyong kapangyarihan. Hallelujah. Hayaan mo magtiwala sila, Panginoon, sa iyo sa pamagitan ng iyong mga pangako at iyong mga salita. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. Don't listen to the devil. Don't listen to the devil. Don't listen to the enemy. Listen to the Word of God. Listen to His Word. Makinig tayo sinasabi ng Espiritu ng Panginoon. Come on. Worship God in the beauty of His holiness. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Find my way. Still I will trust you, Lord. Still I will trust. Still still I will listen to your every calling. Through the storm rages on, and I can't find my way. Still I will trust you, Lord. Don't listen to the devil. Hallelujah. Give your trust. Remain committed to the Lord. Hallelujah. You are the remnant of the Lord. Pinili tayo ng Panginoon. Hallelujah. Sige po, mga kapatid. Pinili tayo ng Panginoon galing sa kadiliman papunta sa kaliwanagan. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Receive the power. Receive the power from above. Sige po, mga kapatid. Hallelujah. God is moving. God is moving.
Tutulungan tayo ng ating Panginoon. Remain faithful. Put your trust to God. Magtiwala tayo sa Panginoon. My help cometh from the Lord. Itutuon ko ang aking paningin sa itaas. Ng aking tulong ay nanggagaling lamang sa Panginoon. Yes, hallelujah. Come on, saints of God, saints of God, be revived in the name of Jesus. I plead the blood of Jesus upon this place, simula sa pinakabata hanggang sa pinakamatandang miyembro. May sakit ka man o wala kang sakit, may pinagdadaanan ka man o wala, you will feel the touch of the Spirit of God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Find my way, still I will trust you, Lord. Still I will trust you. Still I will follow. Falling through the storm. Yes, 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 yes. Hallelujah. Jesus, God is moving. God is moving. Hayaan mo ang Panginoon. Allow the Spirit of God. The presence of God is here. Will follow. Will listen to. We call it. What a song rages on.
Jesus. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord Jesus. Don't listen to the devil. Listen to God. Huwag kang makinig sa kaway. Listen to what God said. The Lord loves you. Mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Naparito siya, mga kapatid, to rescue us. If you have received an accusation from someone, from the devil, hindi yan galing sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen. Palakpak tayo sa Panginoon, mga kapatid. Thank you, Jesus. Oh God. Oh God. In conclusion, mga kapatid, amen. 2 Kings chapter 19, verse 35. The camp of Israel was outnumbered, mga kapatid. Hindi sila mananalo dito dahil magaling at biyasa sa pakikiglaban ang Assyrian armies. May experience sila, mga kapatid. But you know what, mga kapatid? 2 Kings chapter 19, verse 35. And it came to pass that night that the angel of the Lord went out. Kinagabihan, mga kapatid, and smote in the camp of the Assyrians 180,5,000. And when they arose early in the morning, behold, they were all dead corpses. The angel of the Lord encampeth round about them that fear him, and delivered him. Do not fear. Hallelujah. Huwag tayo matakot. Isang anghel lang ang ginamit ng Diyos upang talunin ang hundreds of thousands of armies of Assyrians. How much more yung ating pinagdadaanan ngayon? God, for with God, nothing shall be impossible. For with God, nothing is too difficult. Ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat, mga kapatid. Hallelujah. Ano po ang lesson dito, mga kapatid? Hezekiah remained faithful. Remained trusting God, mga kapatid. Kinagabihan, tinalo ng isang anghel ng Diyos ang hundreds of thousands of armies ng Assyrian. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Hindi ba tayo magpapasalamat sa Panginoon? Hallelujah! Na ang Diyos ay pinanatili tayong tagumpay at mananatili tayong tagumpay at ligtas and protected, mga kapatid, kapag tayo'y nanatili sa kanyang makapangyarihang kamay, mga kapatid. At babalikan ko po. Alam naman natin lahat. Thank you, Jesus. Yung report ng doktor kay Brother Ezekiel, wala nabubuhay sa 30 na oxygen. Amen. At kailangan ka na magpadala, pero hanggang ngayon, buhay pa siya. Because God is able. God is able to deliver us and to help us. Brother Vic, buhay pa siya. At yung sinasabi ko mag-asawa na maghiwalay na, nagsasama pa rin ng matiwasay at nagmamahalan at nagpapatuloy naglilingkod sa ating Panginoon. Because God is true and God is truly faithful, mga kapatid. Ang Diyos natin ay totoong tapat. Amen. At siya'y magtatapat kahit tayo hindi nagtatapat sa Kanya.
Yan ang Diyos natin, mga kapatid. He will not leave us nor forsake us. God will deliver us. God will rescue us, mga kapatid, from the harm of the enemy. Yan ang Diyos natin. Kung meron mang magsasalita sa iyo ng mga negatibo, mag-accuse sa iyo, hindi ang Diyos yan. Sapagkat ang Diyos natin ay mapagmahal. Kung tayo'y lumalakad sa kasalanan ngayon, mga kapatid, God is more willing to change us. But first, you must acknowledge that you have sinned against God. And you must repented of your sin, mga kapatid. Magsisi tayo at bumalik tayo, amen, sa pananpo ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Blessed be the name of Jesus. Lahat po magsabing glory to God.